Sa Martes na ilalabas ng UN Arbitral Tribunal ang desisyon kaugnay sa kasong isinampa ng Pilipinas kontra China. Ayon kay DFA Secretary Perfecto Yasay, sakaling manalo ang Pilipinas, hindi naman daw ibig sabihin ito'y palalayasin na natin ang China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero posible raw na pumayag ang China na makahati tayo doon. Nakatutok si Mark Salazar. 4 na araw bago maglabas ng pasya ang United Nations Arbitration Tribunal, walang humpay ang pagpapatrolya ng Amerika sa South China Sea. Pinamumunuan ng aircraft carrier na USS Ronald Reagan, 10 destroyer at 3 cruiser, 7 fighter jet at 3 attack helicopter. Batay sa report ng Navy Times, nakakalapit na raw ang 3 sa US warship sa mga isla o bahura na hawak ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa isang opisyal ng US State Department, patuloy nilang poprotektahan ang interes ng Amerika at ng Asia Pacific para matiyak ang malayang paglalayag sa South China Sea. It is true that China has indicated that it does not accept the jurisdiction of the tribunal. Our focus is on their behavior following the tribunal decision. Babala ni Chinese Foreign Minister Wang Yi kay US State Secretary John Kerry, huwag makisali sa gulo sa South China Sea at huwag yurakan ang soberenya at seguridad ng China. Habang mainit ang dalawang higanteng bansa, ang Administrasyong Duterte tila nag-iingat na masaktan ang damdamin ng China. We gave the commitment that there will be no provocative statements. There will be no, that will only serve to heighten the tension. The Chinese ambassador had made that commitment that certainly they will not do or take any action that will undermine our friendship. Paano kung ang sabihin ng tribunal, mali ang China sa pag-aangkin ng West Philippine Sea? Mapapasunod ba natin ang China sa desisyon? This is not an eviction case. Hindi natin ini-evict ang China rito. Nasasabihin natin pag nanalo tayo, aalis na sila. No, this is not a case like that. Pag nanalo tayo, baka naman mapapayag natin ng China na mag-share at wag tayong itaboy sa loob ng ating EEZ. To see how we can jointly use and explore the area, by all means, let us pursue that. Sang-ayon dito ang isang international relations expert. Paano natin mutually exploit yung mga resources doon? And then magbigay ng garantiya ang China na hindi sila mag-impose ng tinatawag na Air Defense Identification Zone. In short, exclusion zone siya. Pag na-impose ng China yan, kaya nila i-impose yan very soon, hindi na tayo makapagpadala ng mga pagkain at supply doon sa mga tao natin sa Pag-asa. Hindi na tayo pwede magpadala ng reconnaissance and surveillance. At kung magdadamot ang China, kahit papaano may armas ang Pilipinas, hindi raw para sa gera, kundi para hiyain sa mundo ang China. Pwede sasabihin ng Pangulong Duterte, hindi pala kayo matinong kausap, di lalabas ko talaga yung verdict, ipamukha ko sa inyo na outlaw talaga kayo. Pero may masamang kutob din si Professor Heydarian. Baka raw ang pasya ng arbitral court sa Martes ay walang paboran. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.